Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kuting ng Norte, hinarap na si former President Rodrigo Roa Duterte sa isang meeting ng mga leader. Tila nga ba hindi makatingin ng diretso ang kuting na ito kay former President Rodrigo Roa Duterte at uutal-utal sa tuwing ito ay magsasalita. Hindi po ito dahil sa pulburon. Ito po ay dahil guilty at dahil sa sobrang hiya kaya siya uutal-utal ang pananalita nitong kuting na ito. Marunong naman palang mahiya si kuting kapag kaharap na ang tao. Sana lagi na lang kayong magkaharap ni Tatay Digong para lagi kang nahihiya ay baka umayos pa ang pamamalakad mo. Si Tatay Digong naman ay nakarelax lang. Wala namang plano si former President Rodrigo Roa Duterte. Sadyang nakaka-intimidate lang talaga ang tindig ni Tatay Diggs. Kahit wala pang sinasabi, tiklop ang sinumang kaharap niya. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyu ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Yes, go 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 revolutionary now. Maingay masyado ng mga gustong pera at gumigipit sa mamamayang Pilipino. Isip-isip mga kabayan, iligtas ang ating buhay sa mga buhaya sa pera. Si Kuting at si VP Sara ay may mga good leader. Wait lang tayo, huwag magmadali. Aayos din ang ating buhay. Tumulang muna tayo, magtrabaho muna tayo, huwag tayong umasa muna at di tayo magmamadali at maghangad ng maraming tulong sa presidente at baka magiging tamad na tayo at maatake na tayo pag wala tayong gawa sa buhay. Kung di makinig sa mga ngaw-ngaw lang ang naitutulong sa ating mamamayan at sa bansa, ipagdasal natin ang kalakasan ng ating mga leader na dakawa. At sa mga matitinong nasa gobyerno, Lord, give peace for government employees. Manahan ka, Holy Spirit of God, sa puso ng buong mamatan ng Pilipino. At save the land of Philippines, Japan, and the whole world. Give peace and love in the whole world, Father God." At sabi din ng isang netizen, "Pabor talaga ako sa sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte at ni Atty. Panelo para gawin na lang kuting na revolutionary form of government para makontrol ni kuting ang Congress dahil halata masyado yung paggasta ng Congress sa pera ng taong bayan." Sabi din ng isang netizen, "Kaming palaging nakikinig, salamat sa advice ng dalawang ama, si ex-President Duterte at Atty. Panelo. Alam natin na ayaw ng Pangulong Kuting ang away, ayaw niyang kaagad yung unang topic. Itong ating vlog ngayon, maikli lang ito, no? Kasi dalawang topic lang itong ating itatalakay at gagawa tayo ng reaction tungkol dito. Okay, unahin na natin itong si former President Duterte, no? Payag siya na itong si PBBM ay magrevolusyon. Yan ang sabi ni Atty. Panelo, okay? Sa kanyang programa sa SMNI. Oh, bakit ba nasabi ni Duterte ito na bakit payag siya dito? Okay, alamin natin. Panoorin natin itong balita na ito. Okay? Let's play the video. Dating Pangulong Rodrigo Duterte payag sa pagdedeklara ng revolutionary government ayon kay Attorney Salvador Panelo. Si Carlo de la Peña magpabalita. Oh, hi sa iyo, Ma'am Seiya Senpai. Present si Ma'am Seiya Senpai, isa sa ating mga moderators. Kaya nga sabi ko nung nag-uusap kami ni dating Presidente Duterte na isang umaga, madaling araw. Kaya sabi ko, alam mo, Ginoong Pangulo, ako talaga hanggang ngayon, gusto ko revolutionary government. Alam mo sabi niya, oo, okay yan. Sabihin. Masasabi mo talaga na itong si Panelo at itong si Duterte, pareha talaga ng utak ang kanilang mga prinsipyo. Sabihin mo kay Presidente Marcos, magdeklara na siya. Aba, kako sinabi ko na kanina umaga yan magdeklara na.
Ito ang ibinahagi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa paghahanda ng Commission on Elections sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sinabi pa ni Panelo wala ng petsa ang pagsisimula ng election Jerry Inchon, maayong gabi, sir. period simula noong tanggalin sa pwesto si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Panelo kung bakit nito nais ang revolutionary government. Ang konsepto namin ni Presidente Duterte ever since, hindi pa yan tumatakbo, di ba? 10 taon ko niligawan niya. Ang konsepto namin, yung sistema kasi natin ngayon, kontrolado ng Kongreso. Whether you like it or not, talagang kontrolado ng Kongreso. Pati Presidente nakokontrol eh. Ngayon, kung ang Kongreso, ang kanyang power to legislate, binigay mo sa Presidente, dalawang power na, executive, legislative, pareho ng martial law. Pag yan ang ginawa mo, lahat ng mga constraints mawawala sa iyo eh. Paglilinaw pa rito ni Panelo, Alam nyo, ang provision ng saligang batas, klarong-klaro naman sinasabi. Ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan ng proteksyon ang sambayanan. Correct. O magsilbi. Ngayon, kung sa pagsisilbi mo at sa pagbibigay mo ng proteksyon, nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno ang nagiging sagabal dun sa tungkulin na iniatang sa iyo ng gobyerno at ng Estado, abay gumawa ka ng kaparaanan. At pwede mong gawing magdeklara ka ng batas militar, magdeklara ka ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, okay sa amin si Bongbong Marcos. sa ngayon nananatiling demokratikong bansa ang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Okay. So gusto kong ipaliwanag ito ng mabuti ha. Bakit ba nasabi ni Attorney Panelo at itong si former President Duterte na gusto nilang revolutionary government? At nagsuggest pa nga si Duterte at si Panelo ha na Mr. President, PBBM, magrevolusyon ka na. Magrevolusyon ka na. Ngayon, ang tanong dyan, bakit nasabi ni Duterte at itong si Panelo na mas gusto pa nilang mag-revolt itong si we have 121 watching pala ha. Gusto na mag-revolt ha? Gusto ipa-revolt ni Duterte at ni Panelo itong si PBBM. Mr. President, magrevolusyon ka na. Ang tanong dyan, bakit nasabi nila yan? Anong nasa revolusyon? Para daw yung martial law. Unang-una, the good example sa sinabi nila ngayon is itong ginawa ng Kongreso ngayon. Ano bang ginawa ng Kongreso ngayon? Yan ang tanong. Anong ginawa ng Kongreso? Halos lahat na lang ng bagay, lahat ng sistema ng gobyerno, pinakialaman dito ng Kongreso. Patatawag ko pa nga, no? Mas grabe pa yung ingay ng House of the Representatives compared to the Senate. Di ba mas ingay sila ngayon, itong House of the Representatives? At kung pagbabasihan mo pa, mas maingay pa itong House of the Representatives kaysa executive branch which is ang Pangulo. Mas maingay pa sila. Tingnan nyo yung nangyari sa ICC. Tingnan nyo yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Pakinggan nyo yung nangyari sa charter change na kumakalat dyan ngayon, yung People's Initiative. Maingay na maingay itong House of the Representatives ngayon. The only way na matahimik itong grupo na ito, magrevolusyon na ang presidente. Total, itong Kongreso, nafe-feel ng taong bayan, dinidiktahan ninyo ang presidente. Imagine that one, ha? Ito pang, ang analysis ng mga experts dito, mas dumidikta pa itong House Speaker sa presidente. Kaya nga, sabi ng iba, mas nafe-feel pa nila na ang presidente ay si Martin.
kay ni PBBM. Oh. Kasi alam ni Panelo at ni former President Duterte na itong si PBBM sa sobrang bait, tahimik lang. Walang masabi. In fairness to Presidente Bongbong Marcos, ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin. Oh, yung focus niya, ang aking napansin kay PBBM, ang focus niya ngayon ang ekonomiya ng bayan. Laging humihingi ng tulong at nakipag-join forces sa ibang bansa, di ba? Oh, hanggang lagi na lang siyang binabatiko sa kanyang laging paglabas ng ibang bansa. Di ba? Pero sabi ni former President Duterte at ni Atty. Panelo, wala silang nakita o kahit minsan nangungurakot itong si Presidente Bongbong Marcos. Wala silang nakita. Okay? The only thing na what's wrong with Presidente Bongbong Marcos sa kanyang executive branch is madidiktahan siya dito sa Kongreso. Kaya mas mabuti, suggestion nila, it's better na magrevolusyon na itong si PBBM. Di ba? O sino kung inyong i-analyze bakit itong mga diehard na mga sumuporta kay PBBM, itong mga tao na sumuporta kay PBBM, bigla na lang ayaw nang suportahan si PBBM. Bakit yun nangyari? Sa tingin ko, sa kadahilanan sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. Unang-una, yung ginawa niya kay PGMA, former President Gloria Macapagal Arroyo, na tinanggal niya bilang Senior Deputy Speaker dahil natakot siya baka kunin sa kanya yung pagiging House Speaker. Hanggang tinanggal na naman, pababa, hanggang normal na lang na congresswoman itong si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Diyan pa lamang si VP Sara tumiwalag na sa grupo. Oh. In fairness to Presidente Bongbong Marcos, ang lahat ng mga kaguluhan dito sa politika, hindi naman nanggaling kay PBBM, nanggaling dito sa Congress. Nanggaling sa Congress. Kaya, sabi ni Panelo, kung magrevolusyon itong si PBBM, dalawa ang kanyang power. Okay? Bilang executive at bilang legislative. Okay? Dalawa. Madidikta niya yan lahat. Napasuggest itong si Panelo at si former President Duterte kasi sa tingin nila hindi kurakot si PBBM. Napasuggest sila dito kasi sa tingin nila maayos naman gumalaw si PBBM. Ang hindi lang natin gusto sa ginawa ni PBBM ay yung tiklop yung kanyang bibig dito kay VP Sara. At minsan pa nga pinagbibintangan natin si PBBM na baka siya ang may utos dito kay Martin Romualdez dyan sa ICC, sa charter change at kung ano-ano pang confidential funds na yan. At unti-unti nang lumitaw na may sarili talagang mundo itong Kongreso. Di ba? Ito, si Sia Senpai, sabi, 125 billion na ang nasa MIF. At pinirmahan agad ni PBBM ang budget para sa kanya, 730 billion ang program. Ngayon, itong si Panelo at si Duterte, grabe ito mag-analyze. Okay? What's with revolutionary government? Kung mag-revolt ka kasi, kaagad mong ma-attain yung gusto mong mangyari. Hindi na dadaan dyan sa Kongreso. Ang nagpagulo dito, Kongreso eh. Kongreso. Kaya ang gusto natin gawin, no? Dahil alam naman natin sa Kongreso, may kanya-kanya ng distrito yung mga congressman na yan. Oh. Kung mag-revolt si PBBM, the tendency is patas lahat. Kung ano yung hinihinging budget ng mga Kongreso, there's a good and a better chance na possibility na equal lahat yung magiging
hingi ng mga kongresista. 'Di ba? Oh. Matutukan pa ni PBBM yung kung sino yung distrito na mas nangangailangan ng pera, ng budget. Kasi ang tendency ngayon, no, sa Kongreso, the tendency is kung sino yung malapit sa House Speaker, yun yung mabibigyan. So, sinong kawawa? Ang yung mga tao sa distrito na hindi malapit sa ano, o kagaya ng nangyari kay Pulong Duterte. O, nadamay siya sa away ni VP Sara at ni Martin Romualdez. Pati siya, halos 1.5 billion ang nabawas sa kanyang NEP. National, ano tawag doon? National Expenditure NEP nga. National Expenditure, ano yung P? Kalimutan ko. National Expenditure Program, I think. Oh. So, sino kawawa? Sabi pa nga ni Pulong Duterte, kawawa yung mga supporters at bumoto ni PBBM dito sa mga taga Davao. Mas inuuna pa nila yung Chatcha na meron pang mas maraming problema ang Pilipinas dyan. And for sure, sabi nga ni Panelo na before you are imposing a program like Chatcha, may nakalaang budget ito. Yung inireklamo ni Roque na commercial ng Chatcha, nagtatanong si Roque kung pera ba ito ng taong bayan. Kasi masakit isipin na gagamitin mo yung pera ng bayan sa walang silbi na hindi napapanahon na issue na dapat sana ayan maitulong yan sa mga mahihirap nating kababayan. Oh. Talagang magagalit ang mga taong bayan dyan. Di ba? So yan. Panawagan ni Duterte at itong si Panelo, especially itong si Duterte. Mr. President, mas mabuti pang magrevolusyon ka. O parang tumahimik itong mga buaya na sabi nilang mga buaya sa Kongreso. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dyan? O, mag-comment nga kayo. Anong masasabi nyo? Tama ba ang suggestion? Pabor ba kayo ang suggestion ni Duterte? They are comfortable with Marcos. Bakit nilang nasabing komportable sila kay Marcos, itong si Duterte? Kasi alam niyang hindi nangungurakot si Marcos. In fairness to Marcos, ang kay Marcos lang, bakit nga hindi mo ipinagtanggol si VP Sara dyan sa confidential funds na yan, na galing naman sa inyong confidential funds yan? Yan ang malaking ipinagtataka ako na nakikinig man ako sa interview ni Banat Bay sa 1PH ba yun? Anong page yun? Politico.com ba yun? Oh. Sabi niya ni Banat Bay, ano raw? Itong si anong tawag doon? Mawala tuloy ako. Itong si VP Sara, no? Galing yan yung confidential funds niya sa kay Bongbong Marcos. Ngayon, kahit man lang ipinagtanggol ni PBBM during that time na binabatikos siya ng Kongreso sa Bakabayan Block, na kinampihan pa dito ni Martin Romualdez, hindi kumikibo si PBBM. Wala man lang ano. Kasi ganyan naman talaga, yan ang sabi ni Banat Bay, ganyan naman talaga si PBBM. Tingnan mo yung nangyari ni ES Vic Rodriguez, 'di ba? Nung tinanggal si ES, nung siniraan si ES Vic Rodriguez, hindi mo maririnig si PBBM na ipinagtanggol niya si ES. Hanggang si Vic Rodriguez ay tuluyan ng umalis. 'Di ba? Kagaya rin yan sa nangyari ni VP Sara.
At yan ang hindi maiintindihan ng ilan natin na mga eksperto. Sina Attorney Panelo, sina Banatbay, yan na, magaling yan mag-analyze eh. Hindi ko talaga maintindihan. Pero when it comes to dealing with our government, sometimes ayaw rin natin itong mga priorities ni PBBM. Mas marami siyang priority na hindi natin nagustuhan, na mas dapat pa ilaan niya ang kanyang enerhiya sa ating kababayan nung pagpunta niya sa labas, na sumusobra na raw yung paglabas niya sa ibang bansa. Di ba? Si SN5, 40 likes pa lang tayo. Please like pa more. Oh, like pa raw. Nire-remind na kayo ni Seiya Senpai. 123 watching. Marnaves, hello po. Okay? So, comment nga kayo. Mag-comment kayo. Okay? So, ngayon, lumabas itong balita na sa mainstream media na ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay may task kay VP Sara. Specifically sa DepEd. May task siyang ipapagawa sa DepEd at kay VP Sara. Okay? So, nung nakita ko yung balita na yon, talagang in-stalk ko yung page ni Bongbong Marcos sa Facebook. At doon nakita ko na talagang nagkaharap si VP Sara at itong si Presidente Bongbong Marcos. Yes, nagkaharap sila. Okay, ipapakita ko yung picture na yan. Ipapakita ko yan. At kayo nang magdesisyon kung si VP Sara ba yun. Kasi medyo natakpan siya sa isang DepEd na mga tauhan. Okay? So, i-play natin itong balita na ito at let's analyze. Tika mo na ha. Anong nangyari dito? At anong nangyari? Ay, hindi pala na-download. Hindi pala ako na-download. Ito muna ha. Ipapakita ko sa inyo itong picture. Itong picture na ito, ipapakita ko sa inyo. Wait muna. Ayan. Ayang picture na yan. Oh. Ayan. Okay? Yan ang picture na si VP Sara at si Bongbong Marcos ay nagkaharap. Oh, ayan. Itong si Presidente Bongbong Marcos nandito sa right at nasa left si VP Sara. No, hindi mo makikita diyan si VP Sara. If you will count, no? If you will count sa upuan nila ni VP Sara, hindi yan si Abalos ha. Wag kayong mag-count sa upuan ni Benhur Abalos. Mag-start kayo sa babae na nasa dulo. Okay? Nandyan sa lead wall. Okay? When you start counting the upuan, yung members na nakaupo, 1, 2, at merong number 3 na parang tinakpan. Parang tinakpan. Sa palagay ko si VP Sara yan, no? Klarong-klaro yan. Yung tinakpan ng lalaki. Before Benhur Abalos, ha? Kasi klarong-klaro yan, no? Benhur Abalos yung naka-eyeglasses. Di ba? Correct me if I'm wrong. Si VP Sara ba yan? Sige nga, mag-comment kayo. Oh, si VP Sara yan. Yung nakaganon, naka-lean back sa kanyang chair. Buhok yan ni VP Sara, no? I think. At si PBBM yung nakaharap. Okay, gusto ko sana i-download yung balita sa UNTV. Okay? Para ipakita ko sa inyo na talagang merong task na ibinigay itong si merong task na ibinigay itong wait mo, na-cancel ko pala. Merong task na ibinigay itong si
merong task na ibinigay itong si PBBM kay VP Sara. Ayan, i-download ko muna para ipakita ko sa inyo. Okay? Kasi hindi ako maniniwala na si VP Sara ay hindi pupunta sa Malacanang. Talagang haharapin niya yan. Kasi this is an issue na task talaga na ipagawa nila kay sa DepEd. So VP Sara must be present. Okay? Dapat present siya in respect to Presidente Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin kung pupunta siya sa Malacanang, hindi naman siguro present si Martin Romualdez. Kasi kung nandun si Martin Romualdez, VP Sara will not be comfortable kasi alam naman niya, ayaw niyang makipagplastikan dyan kay Martin Romualdez. Di ba? Ayaw niya makipagplastikan. So ayan, i-play natin ito ha. Dating Play natin ito. Na-download ko na. President Ferdinand Marcos Jr. directed the Department of Education or DepEd to continue Ayan, efforts nandyan to pala si improve VP Sara. the country's performance. Di ba? Klarong-klaro. Uulitin ko itong video. President Ferdinand Marcos Jr. directed the Department of Education or DepEd. Ayan. Di ba? Yun yung nasa picture. Si VP Sara. Nakaharap talaga si VP Sara at si PBBM. So, yung bumabatikos na nag-away na raw si VP Sara at si PBBM, siguro may gap na. No? Pero professionally, believe ako kay VP Sara. Kahit meron ng hidwaan itong dalawa, pumunta talaga si VP Sara sa Malacanang. To continue efforts to improve the country's performance in the Program for International Student Assessment or PISA. During a sectoral meeting in Malacanang, President Marcos wanted DepEd to focus on improving teachers' teaching quality and competency, nutrition, addressing campus bullying, and aiding teachers on specializations. Kaya talagang si President, ang instruction niya, tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school, at saka yung nutrition. So it's more about what we can do moving forward so we can improve the performance of our students. According to the latest PISA results, the Philippines has remained consistent, neither improving nor regressing, with only a single digit in significant changes in the subject areas of mathematics, reading, and science from 2018 to 2022, despite the COVID-19 pandemic. DepEd Undersecretary Michael Powa raised the President's directive on the need to update teachers' know-how with regard to technology. We will really train all of our teachers kasi nga marami nang nagbago ng technology even in a span of a year. No, marami nagbabago. Like ngayon, sabi nga natin, meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at. The government allotted 5.6 billion pesos budget last year for the school-based feeding program and augmented it to 11.7 billion pesos this year, Yusek Powa explained. Adding the increase in budget will allow the agency to carry out the feeding program throughout the year. The PISA, developed by the Organization for Economic Cooperation and Development, is designed to assess the extent to which students have acquired key knowledge and skills essential for full participation in social and economic life. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Okay. So, yun. Nagkaharap sila. Ngayon, ano ba yung task na ipinagawa ni PBBM kay VP Sara? Ito lang yon. In fairness to Presidente Bongbong Marcos, hindi man niya binabatikos ang DepEd kung ano yung nasimulan ni VP Sara. Hindi niya binabatikos ano yung mga programa ni VP Sara kasi siguro alam niya na can be trusted itong si VP Sara. Okay? Ngunit, subalit, it's a good move kay PBBM na itong ginagawa niya na ang ipapagawa ko sa inyo sa DepEd is we are looking forward sa future kung ano pa yung mas ikaka-improve ng DepEd. So una, ang gusto niyang gawin, no? Kung ano pa yung mga kailangan ng teachers gawin nila, no? Ipapagawa nila. At least naman itong kampo naman ni VP Sara,
ma-voice out ni VP Sara kung ano talaga yung mga kailangan ng mga teachers at ano yung mga kulang para maibigay natin sa mga guro. Okay? So, ano ba yung kulang sa teachers? Unang-una, taasan nyo yung sweldo. Ito ha, sarili ko itong opinion ha. Una, taasan nyo yung sweldo. Pangalawa, produce more teachers. Kasi ang reklamo ng mga teachers, marami raw mga report. To the point na marami nang gagawin kasi para sa akin, no, mahirap ang trabaho ng teachers. Gagawa ka pa ng lesson plan, mentally, physically, gagawa ka pa ng mga kung ano-ano para lang mailahad mo ang iyong creativity, mailahad nyo kung papaano yung strategy mo na ma-deliver in a correct manner para maisaisip ng bata. Talagang true, totoong knowledge talaga ang makuha ng mga bata. Now, paano yun magagampanan ng bata kung yung mga guro natin is sobrang busy dahil maraming ipinapagawa ng mga guro, like yung mga reports nga. Instead na itong mga guro na ito, mag-focus lang na mag-teach, focus ng monitoring sa mga bata kung natutunan ba nila ang mga leksyon nila. Hindi na yun nagagampanan ng mga teachers dahil kulang ang mga guro natin. So produce more teachers and as much as possible, no? Kasi yung merong isang guro, ang kanyang estudyante halos 50 to 60 students. So ano na yung quality of learning diyan? No? Meron talagang mga estudyante na ma-overlook ng teachers. So yan ang tinututukan. Oh. Anong nangyari mo sa mata mo, Don Mar? Makati yung mata ko. Kasi nagko-contact lens ako, no? Elizabeth Abelgas, ayan. So, ganyan ang siste, no? Na produce more teachers as much as possible. Bigyan nyo ng mga secretary ang isang teacher. Kasi marami yung gagawin eh. Gagawa pa yan ng mga visual aids. Gagawa pa yan ng report kung ano yung kanilang, magre-report yan sa kanilang mga principals eh. Yung mga lesson plan nila, gagawa yan ng report kung ano na yung mga natakol ng mga estudyante, ganun. And it's, lahat yan in written. Lahat yan, it will take time. Problemado pa sila dahil meron pang mga estudyante na needs more attention. Kailangan pa nilang gumawa ng mga lesson plan kung ano-anong mga bagay. Now, kung sobrang busy ang isang guro, no, mababawasan yung quality of education na tinatawag natin. Quality of education. Mababawasan. Dahil sa sobrang busy. Because yung quality nababawasan sa quantity. Oh. Sobrang dami ng estudyante, kulang pa yung oras niya dahil sobrang dami yung ipapagawa ng isang guro. Okay? So yun. Produce more teachers. Pangalawa, sabi ni PBBM, tutukan raw yung mga bullying na yan sa school. Yes. I will support on that because yung bullying kasi sa isang school, mahirap yan eh. Helpless ang mga bata. Helpless sila. Kailangan ito ng monitoring. So, kailangan talaga nating more teachers para ma-monitor natin itong bullying kasi mental health ito ng mga bata. Now, kung masisira ang mental health ng mga bata, ito yung reason bakit ayaw na nilang pumasok ng eskwela, wala nang gana study, wala na. Hanggang maapektuhan ang kanilang buhay all throughout. Okay? So, yun. At meron pa. Yung aside from bullying na yan,
gusto rin ni palawakin nito ni PBBM, no? Itong mga facilities at mga teknolohiya. Oh. Especially raw na kayong mga AI na ito, ng mga artificial intelligence, tutukan yan ng DepEd, no? Pinatutukan yan dahil medyo napapanahon na yan ngayon. Kailangan na yan ng ating teknolohiya. Okay? So, this is lahat a good sign na nagkausap itong si VP Sara and PBBM. Hindi man masyadong, wala kasi akong nakitang mga pictures na sila ay nagkatabi, naghalakhakan, tumatawa, nag-smile na nagpa-picture. Wala akong nakita. Ang nakita ko lang picture, nagkaharap sila, nag-meeting lang sila professionally. Yun lang ang nakita ko. Pero di ko lang alam kung may hidwaan na ba talaga itong dalawa. Okay? So, wala namang masama sa mga bumabatikos kay PBBM na bakit raw gumawa siya ng task kay VP Sara. Tungkulin nyo yan presidente siya. Natural lang yan. Yung sabi ng iba, wala ka bang trust kay VP Sara? Bakit nyo pa dinidiktahan? Hindi naman ganyan. It's a teamwork, kumbaga. Kahit wala nang unit team, teamwork pa rin. Oh. And I believe sa mga suggestion ni PBBM, no? Itong si VP Sara, mag-demand rin ito na, sir, baka kailangan nyo ng confidential funds, Meron kayong ipinapagawa sa akin pero tinanggalan nyo ako ng confidential funds. Paano ako makagalaw nito? Di ba? Merong mga ganyan. Hi, Cell TV PH. Okay? So, yun. Ang issue yan ngayon. Tanong, sino ba ang sagabal ngayon sa gobyerno? Sino ba ang sagabal? Sino ba ang gusto nyong mawala sa gobyerno para magiging matino ang girian, hidwaan dito sa gobyerno? Sinong gusto nyong mawala? Sige nga, mag-comment daw kayo. Okay? So, ngayon, sana itong dalawa ay magiging professional. Walang halong yung insecurities ba? Hindi kagaya ng isa dyan sa Kongreso na laging People's Initiative di umano pero may 1,000 pa lang binibigay. Ganun ba? Hindi yun People's Initiative. Okay? So, mag-comment, mag-react sa issue na ito. Pabor ba kayo sa ginawa ni PBBM? At pabor ba kayo sa suggestion ni former President Duterte kay PBBM? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!